to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Oh yes, Lord, prepare us, hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living, amen, sanctuary. Isa pa, hallelujah, God bless Brother Tim. Oh, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. sanctuary for you. Amen and amen and amen. Maaari po ba ating palakpakan ang ating Panginoon? Ito ang aming dalangin, O Diyos. Ito ang aming desire sa mga sandaling ito na Ikaw ang siya mag-sanctify, maglinis sa aming mga buhay. Tayo mukot manalangin. Pagpala namin Diyos. Pagila namin Diyos, Ikaw ang hari sa lahat. Ikaw ang karapat-dapat sambahin, luwalhatiin, dakilain sa aming kalagitnaan. Napakabuti mo, Diyos, sa aming mga buhay. At walang ibang karapat-dapat sa lupa, sa langit. Walang ibang karapat-dapat purihan, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Sapagkat napakarami mong ginawa sa aming mga buhay. Narito, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. Lumalapit sa iyong luklukan ng habag at awa. Muli, Lord, nangangailangan ng kalakasan mula sa iyo. Hindi namin kaya sa aming mga sarili. Hindi namin kaya, Lord, na nag-iisa kami. Katulad ng aming inawit, ang iyong kalakasan ang siyang nagiging perfect. Lalo na sa panahon, O Diyos, na kami ay mahihina. At Lord, sa bawat araw, sa bawat sandali kami ay mahina. Nangangailangan kami ng kalakasan mula sa iyo, O Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, gumawa ka, kumilos ka, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Abutin mo, Lord, ang lahat ng mga pangailangan sa gabing ito. Gumawa ka ng himala. Gumawa ka, O Diyos, ng panibagong karanasan sa bawat isa. Kaya makita namin muli ang iyong presensya na siyang gumagawa sa aming kalagitnaan. Maranasan ka namin muli, O Diyos. Sa mga sandaling ito, wag na masayang ang mga pagkakataon na aming mga prayer meeting, na aming mga gawain. O Diyos, ang aking dalangin, kumilos ka. Gumawa ka sa puso ng bawat isa. At Lord, sa lahat ng mga pagpapadalahan ng mensaheng ito na aming pag-uusapan sa gabing ito, bayaan, Lord, ito'y maging pagpapala. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang mangusap. Wala po ang magagawa sa aking sarili, Lord. Ikaw lamang ang aming inasahan sa gabing ito. Ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan. Bayaan, Lord, sa gabing ito, kumilos ka sa pagbubukas ng iyong mga salita. Gabayan mo po kami mula sa pagpasimula hanggang sa pagtatapos. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang aming makita sa aming kalagitnaan. Bayaan, Lord, ang aking dalangin, makapagpahinga kami sa iyong presensya. Bigyan mo aming mga puso ng stillness, ng calmness, upang kami ay makapagpahinga. Hindi lamang namin mga physical, but Lord, even more namin mga spiritual na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa kapahingahan at bigay mo sa amin. At bayami, balik lamang sa iyo ang papuri, pagdakila, at pasalamat sa tangid na pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Amen. Ating palapahan ni Panginoon, mga kapatid. At wala na tayong umupo, pero paiwan muna yung, actually meron lang akong inanda na unting awit sa Diyos na pwede nating i-meditate, pagbulay-bulayan sa mga sandaling ito as we go on sa mga salita nating Panginoon. Pwede nating sabayan natin para ma-familiarize tayo. I think ito isang hymno na siguro familiar din ang ilan.
At ito yung ating magiging pag-uusapan sa gabing ito. Let's sing the song, or I want to sing the song, In the Calm of His Presence. Bayaan tayo ay enjoyin natin yung mensahe ng awitin. Tindihin natin, nawain natin. At sa gabing ito ay let's rest in His presence. Sapagkat sa Kanyang presensya, nandun ang kapayapaan. Katulad ng napag-usapan nyo, I believe last Wednesday, di ba? Ang still small voice ng Diyos ay gumagawa at kumikilos. At sa Kanyang presensya, we will wait, we will be still, and He will work in our midst. So, ating awitin. Kung na-familiar kayo, ay ating awitin. Pwede nating familiarize para mamaya sama-sama ating awitin. In the calm of your presence, I am listening, Lord. I am still, I am quiet, I am yours. Let's sing once again. In the calm of your presence, I am listening, Lord. I am still, I am quiet, I am yours. Let your words speak to me. Let your words speak to me. Let your spirit draw near, and I will obey the truth that I hear in the calm of your presence. Yes, I am listening, Lord. I am still, I am quiet, I am yours. There's a thirst in my soul. There's a thirst in my soul for your wisdom divine. I long for the peace and life that I find in the calm of your presence. I am listening, Lord. Yes, Lord. I am still, I am quiet, I am yours. I am still, I am quiet. I am still, I am quiet, I am yours. Amen and amen and amen. Alam niyo mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon ay merong calmness, merong stillness na ina-offer siya. May kapayapaan. Kaya sa mga sandaling ito, enjoyin lang natin ang presensya ng ating Panginoon. Mari natin palapakan muli ang ating Panginoon. At hindi ko na kayo papatayuin pa. Magbukas po tayo ng banal na kasulatan. Dalawang accounts ang gusto kong basahin. Una sa Galatians chapter 5. At sunod ay ang Genesis chapter 5. So Galatians chapter 5 muna tayo. Okay. Galatians chapter 5 verse 16. Sabi po dito, babasahin ko po sa ESV. Okay. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity,
sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Last verse. If we live by the Spirit, let us also walk, or sabi sa ESV, let us also keep in step with the Spirit. Genesis chapter 5, verse 22. Gusto kong puntaan natin yung buhay ni Enoch. Naman si Enoch ay very familiar tayo sa character niya, and yet napakaliit lang ng account niya sa Bible. Pero alam natin ang kanyang buhay. Ang sabi dito sa verse 22, Enoch walked with God after he fathered Methuselah for 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God and he was not. Sabihin, hindi na siya natagpuan. For God took him. Can you say amen to the words of God, mga kapatid? Amen. Ang Diyos ang magpala sa mga salitang ating binasa. So, sa gabing ito ay nais ko lang mangusap ng ilang mga bagay. At salamat sa biyaya ng Diyos na nagpapala, gumagawa at kumikilos sa ating kalagitnaan sa bawat araw, sa bawat sandali. Naniniwala ako ng lubos na kaya kayo bumabalik-balik sa gawain. It's because God has done many things sa ating mga buhay na karapat-dapat siyang pasalamatan, luwalhatiin, at magamit ang gawain natin, no, sa pagupuri, pagdakila sa ating Panginoon. But it doesn't mean na magpasalamat lamang tayo sa ating Panginoon or magupuri lang tayo sa Kanya sa panahon ng gawain. We would praise God, we would glorify God sa bawat araw ng ating buhay. So sa gabing ito ay actually pinag-uusapan namin ito ng mga kabataan na nakalipas na mga araw. And I want to share it sa inyo, mga kapatid. Dahil personally ay nakakuha rin ako ng pagpapala sa mga binasa naming mga talata. I want us to talk, gusto kong pamagatan itong pag-uusapan natin na slow down. Okay? Familiar kayo sa mga signs, sa mga nakikita nyo sa kalye. Madalas yan kapag merong school zone, merong church zone, di ba? Slow down. Maghinahong ka, bagalan mo yung bilis mo. Dahil sometimes kapag eskwela, merong natawid, di ba? May natawid. Sometimes merong, alam ba, pag may church, usually talagang busy yung mga tao dyan. You need to slow down. At gusto kong bigyan ng subtopic ito na walking with Jesus. Okay. Pag-usapan din natin, in particular, ang paglakad kasama ni Kristo Jesus. Noong mga nakaraang mga araw, mga kapatid, pinuntahan namin ng mga kabataan yung idea or kaisipan na ang mga tao ngayon ay nasa state lagi or nasa kalagayan na para ba nagmamadali. Pansin nyo ba yon? Alam nyo, siguro 40 to 50 years ago or perhaps sabihin 100 years ago, ay wala pa namang sasakyan. Diba? Wala mga sasakyan sa paligid. Ang tanging paraan, kung halimbawa ako ay 100 years ago na buhay, tapos ako nakatira halimbawa sa Cavite, tapos gusto kong pumunta ng Manila, ang tanging paraan lang nun siguro, kung 100 or 200 years ago, sabihin natin para sure. Kung 200 years ago, kung gusto kong pumunta ng Maynila, ay it's either magkabayo or maglakad. Di ba? At
Imagine ninyo mga kapatid, ako pagka pupunta po ako ng opisina, around balikan nasa 60 kilometers or 80 kilometers ganyan. 60 to 80 kilometers. Kung lalakarin natin yun, diba? Kung lalakarin ko yung papuntang opisina, ay baka pagdating ng opisina, wala na akong paa, napudpud na. So, sobrang layo, kung sa paglalakad lang ang pag-uusapan, aabutin ng oras. 5 oras, or sabihin natin kung papunta, aabutin ka ng halos sabihin natin 7 hours. Kasi pag papunta nga ako doon na nasakyan, 1 hour pag traffic, 1 hour and 30. Pero sabihin natin pag naglalakad ka 7 hours, pabalik 7 hours, yung trabaho mo, wala na. Buti na lang yung trabaho dati ay nasa malalapit lang, mga bukid, sa tabing bahay lang. Pero kung ganun ang sistema noon, yung mga trabaho natin nasa Maynila, tayo nasa Cavite, ay, nako, puro tayo pagod. No? At sa biyaya ng Diyos, of course, ito rin ay hula sa banal na kasulatan na ang knowledge ay mag-a-abound, mag-i-increase. Ito ay hinula din sa banal na kasulatan. Ito ay dapat hindi tayo magulat dito. Na merong mga technology na nag-arise at sa mga nakalipas lang na 100 taon or 50 years even, ang technology ay sobra-sobrang kumag-increase. Okay? Kung familiar kayo, meron silang tinatawag dyan na Moore's Law, na ibig sabihin nun, yung pag-increase ng teknolohiya ay hindi to parang constant lang na speed. Ito talagang exponential. Mag-i-increase to na mag-i-increase, times 2, times 3, times 5, times 10, mag-i-increase pa siya na mag-i-increase hanggang sa marating yung pinaka-summit. Of course, naniniwala tayo na pagbabalik natin Panginoon, ito lahat ay susunugin. At nag-i-increase ang technology. Kung imagine natin 200 years ago, wala pa yung mga sakyan. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, meron tayong mga sakyan na nagagamit. Pupunta tayo ng Manila, pupunta tayo ng Joint Fellowship sa December sa Taytay. May mga gamit tayong mga sakyan. Di po ba? At hindi tayo mahirapan. Pero, bakit sa ating panahon, kahit na may mga sasakyan na tayo, ba't yung mga tao parang lalong naging mas mainipin? Pansin niyo ba yun? Especially sa mga driver na mas makaka-relate kayo dito. Dahil kahit na ang kanilang mga sasakyan or kahit na way back before, wala pa ng mga sasakyan, aabutin talaga ng oras makarating ng Maynila. Pero ngayon, talagang kung saan pwedeng sumingit, sisingit, kung saan pwedeng sumuksok, dahil nagmamadali, pero wala naman silang kinakailangan puntahan. Na agad-agaran doon sila, wala namang emergency. Di ba? Sa mga driver naniniwala ba kayo doon? Do you agree with me? Maraming mga driver ngayon na tinatawag nila sa termino na kamote, na talagang kung sumiksik ay gano'n na lang. Gusto nilang mauna para makarating sa kanilang pinupuntahan kahit hindi naman kinakailangan. Para ba nagmamadali? Ano? Nagmamadali yung mga tao ngayon. Kahit na isipin natin kung before salamat na nga sa biyaya ng Diyos, nakakarating tayo ng mabilis sa ating pupuntahan, pero ngayon parang hindi na enough. Kung makarating tayo sa ating pinupuntahan ng 1 oras, kinakailangan 59 minutes makarating ako sa destination ko, hindi 1 hour. Ganun yung ating panahon ngayon. Di ba? Mabilis tayong mainip. Nagmamadali ang ating panahon at lalong-lalo na, kung may iwan natin sandali yung sa transportation, halimbawa sa internet, kung imagine niyo 30 years ago, wala pa namang ganyang internet na accessible, pero sa ating panahon ngayon, bumagal lang yung internet, bumagal lang yung loading, may iinip pa tayo. Ano ba yan? Yung Facebook ko, tagal. Yung pag-upload ko ng story ko, ang tagal, ang bagal. At mabilis ang tao ngayon mainip. Kahit na ang teknolohiya ay bumibilis, pero yung mga tao, hindi na sila na-satisfy. Lalo silang painip. At ang tendency ng mga tao na gano'n ang kalagayan, tayong lahat, hindi tayo exempted. Ang tendency noon ay,
ang pagmamadali. Ang pagmamadali. Sa panahon natin ngayon, sa accessible na lahat. Entertainment, sabi ko sa mga kabatahan, ewan ko kung may nagawa rin nun dito, no? Kung familiar kayo sa Reels or sa YouTube Shorts, di ba? Yung entertainment, kapag ayaw mo na yung pinapanood mo, scroll mo lang sa taas, iba na yung pinapanood mo. Ganun na ang kalagayan ng mundo natin ngayon. Gusto natin instant, agaran. Kung ayaw mo pinapanood mo sa Netflix, papalitan mo ng panibagong pelikula. Kung ayaw mo pinapanood mo na mga series, papalitan mo na agad ng panibago. Kayang-kayang gawin, agad-agad. At ang tao, nagiging tendency, nauuwi sa kalagayan na mainipin. Kapag yung pagkain mo ay hindi agad-agad naluto, sino ditong mga naiinip kapag yung kanilang asawa or kanilang nanay ay matagal magluto? May mga naiinip ba dito? Tagal mo na magluto. Gutom na ako eh. As kung minsan, lalo na kapag ka medyo techie, order na lang tayo sa Grab. Or mag-drive-thru na lang tayo, mamaya pauwi, ano? Baka ilan sa inyo, drive-thru na lang tayo or order na lang tayo sa Grab kasi mas mabilis. Di ba? At kung minsan kapag hindi ko sinasabi na tayong lahat, no? Pero kung minsan ang ilan, kapag na-delay lang yung order sa Grab, naiinip. Di ba? Kahit na pabilis ang technology natin, kahit na pabilis ang panahon, para bang ang satisfaction ng mga tao ay hindi naaabot. Ngayon, sa gabing ito, sino dito ang nagmamadali na umuwi? Meron ba nagmamadali na dito umuwi? Pwede na natin pauwiin, Pastor. Alam kong ilan sa inyo may mga trabaho pa mamaya, pero katulad din na sinabi ko sa mga kabataan, gusto kong sulitin natin yung panahon na nandito tayo ngayon, sama-sama may fellowship. Huwag tayo magmadaling umuwi. Okay? Mayroon lamang ako limited time, kaya mag-alala. At hindi ko to aabusuhin. Pero huwag tayo magmadaling umuwi. Pero hindi na may iwasan sa mga tao ngayon, di ba? Iniisip, Brother Tim, get to the point. Tagal ng intro mo. Di ba? Brother Tim, ano ba punto mo? Ano bang mga verses na babasahin natin? Ano bang gusto mong sabihin? Tapusin mo na yung intro mo. Pero salamat din sa biyaya ng Diyos. Sasanay tayo kay Pastor Franco, di ba? No? Na hindi, of course, Pastor Franco, straight to the point, marami siyang dinadaanan. Na talagang lahat kinakailangan madaanan at aabot talaga ng oras. Pero sa mga modern churches ngayon, hindi na ganun. Kailangan talagang parang kulang na lang, magbasa lang sila ng Bible, enough na. Or isang verse. Basahin tayo isang verse, okay, tumayo tayo, umuwi na tayo. Parang ganun na lang yung kulang. Dahil sa sobrang ikli ng mga time nila to meditate the Word of God. And I myself, personally, ang aking nais na gawin natin sa gabing ito ay matuto tayo mag-meditate. Okay? Mag-meditate sa salita ng Diyos. Habang nakikinig tayo ng pangaral, we learn how to meditate the Word of God. Yung ating mga binabasa ay inuunawa natin, iniintindi natin. Hindi tayo kumukuha ng of course, makakarinig tayo sa mga pangaral na mga verses, basahin natin to, pinapaliwanag ni pastor o ng mga elders, pero naniniwala ako na lubos na mahalaga din na tayo na mga Kristiyano, marunong ding umintindi, umunawa ng mga salita, mga talata na ating binabasa. Diba? Para hindi tayo parang nai-influence lang ng isang great speech or parang politiko, diba? Nagsi-speech siya, marami siyang ini-influence na mga tao, naniniwala yung mga tao sa kanila. Tayo ay hindi ganon, hindi to politics. Hindi to speech lang ng isang mangangaral. Kinakailangan tayo ay marunong din umintindi at umunawa ng salita ng Diyos. Agree po kayo, mga kapatid. Okay? So, huwag tayo magmadali. At, however, ang ating mundo, talagang gusto magmadali. Gusto straight to the point, get to the point, instant. At kadalasan, iniisip natin na kapag mas mabilis, mas maganda. Mas mabilis na kotse, mas mabilis na pagkain, mas mabilis na
Kaya nga pag uso yung talagang instant noodles, di ba? Nagugutom na ako pag uwi mamaya, no? Ano oras kayo makakauwi? 9, 9:30? Pag uwi ninyo mamaya, wala na tayong magluto, mag-noodles na lang tayo. Or mag-open na tayo ng delata. Talagang instant. Dahil nga, matagal. Matagal kung magluluto ka pa, magsisigang ka pa, magpapakulo ka pa ng baka o kung ano pa man. Matagal yun. At actually, sinasadya ko rin tagalan yung intro ko. Dahil, alam niyo mga kapatid, gusto kong makuha ko yung punto para dahil ang mga tao nga ay sadyang mainipin. Sadyang mainipin. Iniisip natin na ang mabilisan, ang fast ay good. At to the point, nauuwi ang mga tao sa sobrang kalagayan na sobrang hurried ang kanilang kaluluwa. Sobrang busy. Diba? Maraming gustong gawin agad. Sabi ko nga sa mga kabataan, maraming nagmamadali. Gusto na mag-asawa agad. Kaya anong gagawin nila? Kayo dito, kayo doon. Kung, diba, kahit kung minsan hindi naman talaga kailangan, meron kumakayod lang dahil gusto niya. So, salamat sa blessing, Sandy. Ikaw, kumakayod ka ng gusto mo lang. Iba, kumakayod ng kailangan. Pero, kung iba ay talagang gusto marating agad yung goal. At hindi yan masama. Hindi ko sinasabi masama yun, no? Hindi yan masama. At, however, ganun yung ating kalagayan. To the point na nagiging busy, occupied tayo ng maraming mga bagay. Hindi lamang sa online, even sa mga trabaho sa labas. Gusto natin magmadali papuntang opisina. Madali tayo para makauwi. Madali na rin kumain. Mabilis na. Tapos madali na para makatulog na agad. Tapos bukas, ganun ulit. Di ba? Tama ba ako, mga kapatid? At dahil doon, ang kanilang kaluluwa ay nalalagay sa isang pagmamadali na kalagayan. Ang ating mga inner man ay na-occupy tayo ng maraming mga bagay sa mundong ito. Pero ang tanong, ito ba ang nais ng Diyos na ating kalagayan, mga kapatid? Ito ba ang nais ng Diyos para sa atin? Is this the life that God wants? Alam nyo, madalas kong marinig, no? Especially sa mga, halimbawa, pag may nag-i-invite tayo, familiar ba kayo sa katagang ito, no? Magmadali na kayo, mga anak, mga apo, halimbawa, kung anak mo at apo hindi nakakilala sa Diyos, magdali na kayo, anak, apo, babalik na ang Panginoon. Dalian nyo na. Sino nakapagsabi na niyan sa kanilang mga anak at kanilang mga apo? Dalian nyo na. At hindi ko sinasabi, parang Brother Tim, teka, napaano tuloy, no? Hindi ko sinasabing mali yun, pero gusto ko makita natin sa banal na kasulatan na actually sa Bible, walang sinabi ang Diyos na dalian nyo. Okay? Walang sinabi ang Diyos na dalian nyo. Ang sinabi lang doon, sulitin ang panahon sapagkat ang panahon ay masama. At ang sabi pa doon, darating ang ating Panginoon at hindi siya madedelay. So merong tamang oras, may tamang araw, may tamang panahon, darating siya doon. Okay? Darating siya doon. So, hindi siya delay, hindi siya advance, hindi siya late. Pero dahil nga tayo mga tao, hindi din alam kung kailan yon, kaya tayo ay nagsasabi na, dalian mo na, baka bukas na yun. Dalian mo na, baka mamaya. Diba? Tama po ba ako, mga kapatid? At ang sabi sa mga sulatan, ang Diyos hindi nagmamadali. Ang Diyos ay hindi rin nalilate. Sabi sa, anong account yun? Okay, nanote ko yun eh. Teka. Ang sabi dun sa Hebrews chapter 10, verse 37, ang sabi dun, darating siya sa kanyang kapanahunan. At hindi siya madedelay. He who comes, he will come, and he will not tarry. Yung isa, yung sulitin yung oras, sabi sa Ephesians chapter 5, verse 16 yun, di ba? Make the best use of time, redeeming the time. Sulitin ang oras, sapagkat ang panahon ay masasama. Pero walang pagmamadali. Okay? Walang pagmamadali. Yung tao lang talaga yun. Nakikita nyo? Nakikita nyo kung paano tayo na-influensyahan ng sistema ng pagmamadali. Kaya gusto kong tignan natin sa banal na kasulatan ngayon, ano bang nais ng Diyos natin maging kalagayan? Again, hindi ko sinasabi na masama yun, no? Huwag niyong
hindi ko naman sinasabi na huwag niyo na sabihin sa inyong mga anak o apo. Of course, dahil hindi natin alam ang bukas, pwede niyo sila palalahanan, i-remind ng ganon. But I just want to look or matakita natin kung paano tayo na-impluwensyahan ng kalagayan ng pagmamadali. Kung paano ito, even sa atin ng mga Kristiyano, ay ingrained na. Bilang tao, bilang Kristiyano, ay meron din tayong ganun na hindi natin napapansin. Yung kalagayan ng pagmamadali. At instead na tayo ay magmadali, instead na ganun na maging kalagayan, para bang, panic! God is coming! Ang ating Panginoong Kristo Jesus, darating na siya. I have to panic, I have to prepare, I have to do this, to do that. At naniniwala ako na lubos, hindi ganun ang nais ng Diyos. You are prepared mentally, physically, spiritually, at the right time that God wants, at the right pace na gusto ng Diyos, at the right moment, ikaw ay handa. At hindi ka parang na-late or parang nagmamadali. Naniniwala ako doon, mga kapatid. Na kahit na yung huling patawagin na kaluluwa ay hindi siya mamadaliin. Uy! Ikaw na yung last dalian mo na magpabautismo ka na para. Hindi ganon. At the right time appointed by God, tatanggap siya sa Diyos at darating ang ating Panginoon, mangyayari ang salita ng ating Panginoon. Because lahat ng bagay na ito ay planado na sa ating Diyos. Iniwala kayo doon, mga kapatid. So walang pagmamadali. Walang hurry up. Walang sinabi ang Diyos na magmadali ka. Okay? Inisip natin, minsan bilang tao, mas madali, mas mabilis, mas maganda. Pero meron panahon ang Diyos. Sa mga mahal niyo sa buhay, alam kong nakaka-tempt sabihin, magmadali ka na, dalian mo na kasi. Sabihin ng mahal mo sa buhay, wag mo akong pilitin. Di ba ganon? Sabihin nila, wag mo akong pilitin. Pero naniniwala ako na lubos, may appointed time ang Diyos para sa inyong mga mahal sa buhay. Na sila ay tatawagin ng Diyos. Hindi delayed. Hindi late, hindi rin na maaga, saktong-sakto sa panahon ng Diyos. That's what we believe in. Okay? At ang banal na kasulatan, instead na tayo ay malagay sa kalagayan na para ba nagmamadali, a hurried soul or a hurried life, pinapakita rin sa banal na kasulatan na walang benefits ang isang kalagayan na nagmamadali. Binasa natin kanina, di ba, yung fruits of the Spirit? Now, kung ikaw ay nasa kalagayan na nagmamadali, sa tingin ba natin na merong righteousness? Meron ba itong kabanalang kabutihan na magiging resulta? Wala, di ba? Yung mga tao nagmamadali, ang tendency niya mainipin. Di ba? Pag babalik ako sa mga nag-drive, no? Kasi ganun din ako ngayon nag-drive eh. So, pagka nagda-drive, pumapasok yung galit. Kapag gusto mo na magmadali, gusto mo makapunta doon, tapos merong mga sakyan na hindi maayos, bubusina ka. No? Dalihan mo! Walang righteousness. Lumalabas yung galit, yung inner man, yung nature, di ba? Yung nature, hindi inner man, yung nature natin. Sa tingin ba natin, kapag ka merong hurried life, is there joy? Masaya ba kapag ka naiinip? Hindi. Masaya ba kapag ka matagal? Hindi. Is there peace? Lalong wala. Dahil ang isang tao na parang nagmamadali ay walang kapayapaan sa kanyang puso. Isang account sa Proverbs 19 verse 2, no? Pwede nang display pero i-note nyo na lang. Sabi doon, Proverbs 19:2, yung kalagayan ng pagmamadali ay, sabi doon, misses his way. Naliligaw ng kanyang landas. Kaya sa banal na kasulatan, hindi nais ng Diyos na ganun ang ating maging kalagayan, but rather, napakaganda ng mga account sa Bible dahil tinuturuan tayo to walk with Him. Alam niyo yung salitang walk, marami kayong mababasa na account niya sa Bible, to walk in the Spirit, walk in the light, walk with Jesus. Napakaganda nung word na yan, na nilatag dyan, walk. Dahil hindi lamang yan basta nangangahulugan na lumakad,
Kundi ito nangangahulugan actually na kung babasahin natin yung mga Greek word, yung mga etymology niyan, ito yung nangangahulugang to live or manahan or maging present. Huwag magmadali, talagang just be there. If you say that we are walking in the light, you are living in the light. If you say that we are walking in Christ, we are living in Christ. So ganun po ibig sabihin nun. At napakaganda nung ginamit, walk. Hindi tatakbo, hindi magmamadali, just walk with Christ. Nakikita nyo, mga kapatid? It says, parang double meaning. It says a lot deeper. Sa dapat natin maging kalagayan sa ating paglilingkod kay Kristo. You need to walk with Christ. You need to walk in Christ. You need to walk in Him, in the light. Wala kayong account na mabasa sa Bible na nagsabi, run in the light, or run with Him, run with Christ. Kung familiar kayo sa statement ni Pablo, di ba, Hebrews chapter 12, let us run the race that was set before us. Hindi, ang goal doon ay hindi para matapos agad. Di ba? The goal is not to finish first. But ang goal noon ay para ikaw lang yung basta makatapos. Whether ikaw yung first, whether ikaw yung last, it doesn't matter as long as you finish the race at ikaw ay hindi aatras. Yun yung ibig sabihin doon ni Pablo. Run the race, tuloy mo lang yan. Pero hindi doon nangangahulugan na tapusin mo agad. Biro ko nga sa mga kabataan, kung gusto talaga nating mauna, di ba? At lahat ng hurry, lahat ng stress, lahat ng worry ay nilalagay mo sa iyong puso, nagmamadali ka, talagang binibilisan mo ang buhay mo, hurried soul, very busy ka sa maraming mga bagay, talagang nagmamadali ka, talagang mauuna ka. Mauuna ka. Pero, mauuna ka dun sa piling ng Diyos. Kapag ka sobrang pinuno ang iyong sarili ng stress, ng worries, talagang mauuna ka. Alam niyo, maraming mga namamatay sa stress, sa anxieties, sa mga pag-aalala, sa kabisihan, sa sobrang kabisihan. Sabi ko, mauuna ka talaga. Pero ang sabi ng Banal na Kasulatan, we should walk with Christ. Na instead na tayo ay nagmamadali, ano ang sabi sa Psalms 46 verse 10? Be still and know that He is God. Na instead ng kalagayan natin ay very, very busy, very hurried life, a hurried soul, instead na tayo ay masyadong maraming mga iniisip, nag-aalinlangan, ang pagtuturo ng Banal na Kasulatan, be still. Ang bayan ng Israel, nung sila ay cornered na ng Red Sea in the front, Egyptians at the back, sila ay nagpanik. Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay? Moses ganito, Moses ganyan. Ilan umiiyak. Na-imagine ko, ilan siguro umaamba ng lumangoy. Ilan siguro nag-iisip na rin bumalik na sa Egypt, magsusurrender na. No? Imagine niyo na lang kung gaano kapanik yung mga tao. Wala na sila sa maayos na pag-iisip. Ginagawa na nila kung anong paraan na iniisip nilang the best. Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay? Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong umiyak. Be still. At gagawa ako ngayon sa araw na ito. At napakaganda at gustong iiwan sa inyo sa gabing ito, isang reminder to walk with God. Hindi natin kinakailangan magmadali, hindi natin kinakailangan maging busy sa maraming mga bagay, in a hurry, in a rush. Huwag tayo masyadong magmadali, lalo na kapag gawain. Walk with Him. Stay in His presence. Sabi sa isang translation ng walk, di ba binasa sa Galatians, sabi doon, to live with God. Ang ibig sabihin ng walk is to be present. Nandito ang Diyos. Pero ang tanong, nandito ka ba? Baka katawan mo nandito, pero yung isip mo, yung spirito mo, ay wala dito.
be present. Kung narito ang Diyos, then be here at His presence. Instead of hurrying, instead of thinking about so many things, even, sabi ko rin sa mga youths, kahit yung ministry ko minsan, halimbawa, inisip mo kung paano tutugtugin tong kantang to. Very busy tayo sa mga ministry, which is good, maganda yan. Kung busy tayo sa maraming mga kabalahan, deacons are very busy to keep the peace and order, maganda yan. Pero huwag natin kakalimutan na ang Diyos, ang nais niya ay ikaw. Hindi yung mga isa-sacrifice mo, hindi yung mga ihahandog mo. God wants your life. Nais ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong presence. At ikaw ay nais niya nandito sa ating kalagitnaan. Gusto kong basahin natin yung Matthew chapter 11. Okay, couple of verses na lamang po. Hindi natin kinakailangan magmadali. Okay? Hindi natin kinakailangan magmadali. At katulad ng ating pinag-uusapan ngayon, slow down. Mag-dwell tayo sa mga salita ng Diyos. Nanamin natin ang salita ng Diyos. Instead of being hurried in the busyness ng mga buhay na ito, right now, be still. And know that He is God. Matthew chapter 11, verse 28. Okay. Sabi doon, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sino dito nakapagod na? Alam ko ilan sa inyo ay galing pang opisina, galing trabaho, online jobs. Perhaps may mga trabaho pa kayo mamaya. Ilan dito ay nagtitinda, ilan dito ay may businesses. Sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, lumapit kayo sa akin. Lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. At bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ang ibibigay ng Diyos sa atin sa gabing ito. Sa presensya niya, nandun ang kapahingahan. Katulad ng ating inawit kanina, in the calm of His presence, merong sweet spirit na gumagawa, pinapahinga ang ating mga puso. At sabi doon, hindi lang mo to basta rest na physical. Kung mabasahin natin yung verse 29, "Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Hindi lang ito basta kapahingahan ng physical. Kaluluwa. Paano natin ipapahinga yung kaluluwa natin? Kung yung physical natin ay kaya makapagpahinga sa pamamagitan ng pagtulog, or pagkain, or pag-entertain ng sarili, nakapag-relax tayo, nakapagpahinga. Pero ang ating mga kaluluwa, hindi yun possible makapagpahinga sa pamamagitan ng mga bagay na nagpapahinga natin physical. Ito'y mausumpungan lamang natin sa presensya ng Diyos. If we come to Him, naroon ang kapahingahan. Gusto kong pansin natin maigi yun, no? Take His yoke, take my yoke upon you, and learn from Him. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ang ibig sabihin ng take my yoke, kung alam ko familiar na kayo, pero yung yoke ay yun yung nilalagay sa mga baka o kalabaw para may buhatin sila at hindi kayo mahirapan sa pagbubuhat. No? And what Jesus says is, ito pamato ko, buhatin mo ito. Ibig sabihin yan, do what I do. Live what I live. Learn from me. Gayahin mo ang aking buhay. At ang sabi doon, kung ikaw ay susunod kay Kristo, you will find rest for your souls. At paano ba nabuhay si Kristo? Paano ba ang kanyang buhay sa mundong ito? How does He live? Siya ay sabi doon, He is humble, lowly in heart. At kung makikita natin ang banal na kasulatan, ang buhay ni Kristo Jesus ay hindi siya nagmamadali. Alam niyo ba yan? Hindi siya nagmamadali. Sa 33 years ng kanyang buhay, I believe 2.5 years ng ministry. So around those time, marami siyang nagawa. Marami siyang na-accomplish. At higit sa lahat, nagawa niya ang kalooban ng Ama. Okay? Na-accomplish niya lahat. However, kung mabasahin natin ang buhay ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi siya nagmamadali. Hindi siya atat. Hindi siya, term na yung atat, di ba? Hindi siya hurried. Nakikita natin ang kanyang buhay, naglalakad-lakad siya.
At doon sa kanya paglalakad, may nakikita siyang may karamdaman, nagpapagaling. Sa kanya paglalakad, may nakikita siyang inaalilihan ng isang spirito. Kasama niya mga apostol niya, no? Naglalakad sila. Hindi natin mabasa si Jesus na nakasakay sila sa kabayo lahat. Di ba? Si Jesus at yung apostol, so merong 13 kabayo, papunta sila dun sa lugar. Hindi ganon. Nakita natin si Jesus naglalakad. He was walking. Para ano? Para magpagaling, para makita yung mga pangailangan ng mga tao, para magturo. At kung saan siya dalhin dalhin, doon siya mangangaral, doon siya gagawa, at doon rin siya magpapahinga. You see that? At nais ng ating Panginoon na matuto tayo doon. Even sa Old Testament, ang Diyos ay nag-instruct na sa araw ng Sabat, magpahinga kayo. Pero yung mga tao ayaw magpahinga. Hindi ko rin alam kung bakit. Pulot dito, pulot doon. Parang, di ba sa panahon natin ngayon, lalo na napakarami ng ginagawa, ang sarap magpahinga. Pero sa bayan ng Israel, yung pagpapahinga na in-instruct ng Diyos sa kanila, ayaw nilang gawin. At sa ating panahon ngayon, nauuwi tayo sa ganung kalagayan. Even yung mga kalingguhan natin, diba, kung minsan naaagaw na rin dahil instead na makapagpahinga tayo, hindi lamang physical, even yung ating mga kaluluwa, may mga trabaho, may mga kinakailangang gawin. Pero hindi nais ng Diyos na ganun. At lalong higit, yung ating mga kaluluwa, hindi nais ng Diyos na ito'y hindi nakakapagpahinga. Kaya kailangan natin pumaroon sa presensya ng Diyos at mapahinga ang ating mga kaluluwa. Alam mo, sabi ko nga, ang ibig sabihin ng walk with Him is to live with Him. Mabuhay na kasama si Kristo. To abide in Him. Stay in the presence of God. Ngayong gabing ito, sabi ko nga, mag-meditate tayo. Sulitin natin yung panahon na nandito. Kasama natin ang bawat isa. Of course, naniwala ko na lubos na ang presensya ng Diyos pwede yan anywhere. Kahit ikaw nag-iisa, pwedeng gumawa ang presensya ng Diyos, kumilos sa'yo. But, let's use this time na kasama natin yung mga co-fellowship natin in the faith, pareha sa pananampalataya. Kung paano ikaw nananalangin, sila din, mga katabi mo nananalangin, samantalahin natin pagkakataon to meditate on Him, to enjoy the presence of God. Hindi tayo nagmamadali sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ng mga bagay na gagawin pa natin mamaya. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Worship Him, glorify Him. Ito yung panahon, no? Para kung ilan sa inyo ay marahil nahihiya at hindi kayang mag-worship, magtaas ng kamay sa inyong mga bahay, sa mga kalye, this is the place. Taas mo kamay mo, magpuri ka sa Diyos, manalangin ka, umiyak ka kung kinakailangan. Kung hindi mo magawa sa bahay dahil yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo ay baka i-judge ka, then do it here. What I'm saying is, samantalahin natin yung pagkakataon. Abide in Him. Be present sa gawain in mind, in soul. Be still in His presence. Huwag niyong hayaan ng distracting thoughts or yung kabisihan natin ay maka-overwhelm sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Sabi dito, learn from Him. Manatili tayo sa paanan ng ating Panginoon. Alam niyo yung story na kay Mary at kay Martha, di ba? Si Martha, hindi naman masama yung kanyang ginagawa. Very busy sa pagtulong para sa ating Panginoon Kristo Jesus. May bisita eh. Kinakailangan magluto, kinakailangan ganito, ganyan. But what Jesus said is this, Martha, masyado kang aligaga. You're anxious about so many things. But Mary has chosen the good part. Anong good part yun? Manatili sa paanan ng ating Panginoon. Instead na maging hurried life, anxious, punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng kabisihan, punong-puno ng pag-iisip, ito yung gagawin ko mamaya, ito yung mamaya, Brother Tim, pag natapos ka, ito na, gusto ko nang umuwi para magawa ko itong trabaho ko. Instead na ganun, ang ginawa ni Maria, nanatili siya sa paanan natin Panginoon. At yun yung gawin natin sa gabing ito. Manatili tayo sa paanan ng ating Panginoon. Okay. John chapter 15 verse 4. Magbabasa ako ng ilang mga talata.
Sabi doon, John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Do you believe that, mga kapatid? 1 John chapter 2, verse 6, ang sabi doon, kung sino man ang nagsasabi na nag-a-abide o nananahan sa Kanya, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Kung titignan natin sa ibang mga translation, we should live. We should, kung paano tayo lumakad, or kung paano namuhay si Kristo, we should live. Yun yung pinakahulugan yan. Pero napakaganda ng salita na ginamit. We should walk with Him. Dahil si Jesus ay hindi nagmamadali. Marahan siya. He has a perfect time. He has the perfect will of God. At the right time, hindi siya nagmamadali. Wala siyang isiningit sa schedule. Lahat according to the plan of God. Bilang tao tayo, maraming mga sinisingat sa schedule, maraming mga delays, maraming mga lates. Kaya tayo nagiging prone magmadali. Pero how about right now? Baka masyado nagmamadali ang ating mga puso. Baka masyado na tayong occupied ng kabisihan. Occupied tayo ng maraming mga thoughts. Occupied tayo, even sa mga prayer ninyo. Ilan sa inyo ang nagpe-pray pa rin sa Diyos? Baka mamaya ay wala ulit prayer requests because sumuko na tayo mag-pray. Baka ilan sa inyo ay pinag-pray ninyo ang inyong mahal sa buhay for many years. Tapos dumating pagkataon, sumuko ka na dahil para ba nainip ka na? Napagod na? Nagsawa na? Pero mga kapatid, ang prayers ay hindi naman to instant, nangyayari agad. Wala naman sinabi sa Bible na instantly. However, kaya din ng Diyos gawin instantly ang inyong mga dalangin. Di ba? Kaya niya rin gawin yun, but it does not 100% guarantee. Ang pagtuturo ng Diyos ay manalangin ka ng manalangin, magtiwala, magtiwala, magtiwala. Be still. Huwag kang susuko na manalangin. Magtiwala ka sa Kanya. At sa tamang panahon na nilagay ng Diyos, gagawin niya ang pinangako niya sa iyo. Ang sabi doon, hindi babalik sa Kanya ang mga salitang Kanyang sinabi na walang nangyari. Siya ay darating, mangyayari yung mga salitang Kanyang sinabi. Hindi ito madadelay. Amen. Hindi ito madadelay. So continue on praying. Continue on praying. Continue on praying. And have faith in God. Kung hindi pa dumarating right now, kagalingan mo, kanina ka pa nag-pray, meron ka sinulat na prayer request, kagalingan, kalakasan, then continue to pray. Kung hindi pa mangyari bukas, just continue to pray. Have faith. Be still. Kilalanin mo na siya ang Diyos. Abide in Him. Huwag tayo magmadali. I-quote ko na lang ilang mga account sa Bible na pinakita si Jesus na hindi nagmamadali. Remember yung panahon na nung si Lazarus ay namatay? Diba? Sinabihan na siya early on. May sakit pa lang si Lazarus, sinabihan na siya. Pero ang ginawa ni Jesus, mag-stay po muna tayo dito. Sabi niya, stay muna tayo dito at after 2 days, or after 3 days, nakarating siya doon kay Lazarus, sabi ni Martha, I think si Martha rin yan, di ba? Or, I cannot remember. Pero sabi doon, sinabihan siya, kung nandito ka na sana na mas maaga, buhay pa sana siya at gagaling sana siya, hindi siya na sana mamamatay. Sinabihan si Jesus na ganoon. Pero ang sabi ni Jesus, ito yung nangyayari sa kalooban ng aking Ama. At ngayon, at this time, maluluwalhati ang Ama. Nangyayari ito para sa kaluluwalhati ng Ama. Ito nangyayari. Diba? Naluwalhati ang Diyos nung bumangon si Lazarus mula sa kamatayan. Hindi siya delayed. Hindi na siya advance. Dahil kung tao lang si Jesus, siguro sabihin, magmadali na tayo doon para mapagaling na natin itong karamdaman ni Lazarus bago pa siya mamatay. Kung tayo yun, no? Kung may powers or kung may kapangyarihan tayo na gano'n, magpagaling, tara na, pula tayo doon. Pero Jesus is always on time. Pwede natin sabihin, late siya sa paningin ng tao, late ka, namatay na yung papagalingin mo dapat.
Pero Jesus is never late. He's always on time. Ang kinakailangan lamang natin gawin, matuto mga kapatid, to be still. Kung paano si Jesus ay nabuhay na hindi nagmamadali, ganon din dapat tayo. Lalo na sa mga gawain. Instead of thinking about so many things, mamaya, anong gagawin ninyo mamaya? Anong mga isipin ninyo? Magluluto pa ako, magasaing pa ako, Brother Tim. Dalian mo na. Baka magsara yung Jollibee, baka magsara yung Chop. Instead of thinking those things, why not enjoy the presence of God ngayon? Be present, mga kapatid. Nandito gumagawa ang presensya ng Diyos. Wag nawa na malagpasan ka. Just be here in the presence of God. At yan ang nais ng Diyos na buhay natin. Kung paano si Jesus nabuhay, diba? The Word became flesh and dwelt among us. He walked down to heal. He slowed down to pray. Diba? Yung prayer niya, nalangin siya sa Gethsemane. Ang tagal ng prayer niya. Inabot na ng this oras ng gabi, nakatulog na yung mga apostol. Ay, yung mga disciples niya, diba? Nakatulog na. He slowed down. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya inisip na baka habulin ako ng Roman soldiers, kailangan 5 minutes prayer lang. He slowed down. So bakit tayo, as I close, bakit tayo magmamadali? Let's wait on the Lord. Let's wait on His time. Ecclesiastes chapter 3, He has made all things beautiful in His time. Sa panahon ng Diyos, hindi sa panahon natin. Hindi sa standards natin. Kung meron kayong mahal sa buhay na gusto nyong maligtas talaga, you do not need to hurry. Ang kinakailangan mo ay magtiwala. Manatili, be still, and know that I am God. Kung may karamdaman ka na matagal nang dinadalangin, hindi mo kinakailangan magmadali. Of course, napakalaking testimony kung right now, papagaling ka ng Diyos. Pero God's thoughts is greater than our thoughts. Ang pag-iisip ng Diyos ay higit sa ating mga pag-iisip. Ang kinakailangan natin gawin, be still and know that I am God. So kinakailangan natin mag-slow down. Okay? Slow down. Walk with Him. Kung paano si Jesus naglalakad, kung paano si Jesus at His own time, at His own pace, samahan natin siya. Sabi doon sa Galatians chapter 5, verse 25, if we say that we live in the Spirit, let us also, sabi doon, if we live in the Spirit, let us also, sabi sa ESV, keep in step with the Spirit. Ginamit sa ibang translation yung salitang walk. Pero maganda yung ESV dito, keep in step. Sabihin, hindi tayo nagmadali, hindi natin uunahan ng Diyos, papangunahan ng Diyos. Hindi rin tayo babagal-bagal. Keep in step with Him. Sabayan mo siya. At nahiwala ko mga kapatid, sa paglalakad natin kasama si Kristo, maraming nangyayari. Remember yung isang senaryo ng paglalakad. Yung dalawang papunta ng Emmaus, di ba? Kasabay nila si Jesus, hindi na nakilala, naglalakad sila at maraming nangyari. Anong nangyari doon? Ang kanilang mga puso ay nag-alab habang kausap nila si Jesus. Nung binuksan sa kanila, nung nag-break na ng bread and nag-pour ng wine, nabuksan sa kanila. Hindi ba yung aming mga puso yung ating mga puso ay nag-alab nung siya ay nagbubukas ng mga salita ng buhay? Maraming mga nangyayari sa stillness. Huwag tayo masyadong maging busy. Huwag tayo masyadong maging parang busybody, nagmamadali. Huwag tayo masyadong in a rush, in a hurry. Relax. Magpahinga tayo in the presence of God. Mag-antay tayo sa Kanyang kalooban. Mag-antay tayo sa plano ng ating Panginoon. At merong mga benefits na nag-aantay para sa bawat isa na manatili sa presensya ng Diyos. Masarap yung mga ganito mapagkataon mo na manatili tayo relaxed in His presence. Huwag nating masyadong madaliin. Of course, meron tayong allotted time. At di rin ako lalagpas doon. However, nais ko na sa mga darating na pagkakataon, masulit natin yung mga gawain. Magkaroon tayo ng reflection, ng meditation. Right now, ano bang mga minimeditate ninyo, mga kapatid? I pray na minimeditate natin ang salita ng Diyos, na meditate natin ang buhay, nag-observe tayo, sinisiyasat natin ang mga sarili.
Lord, baka ako ngayon nagmamadali ako masyado. Very busy, very loaded. Nais ko magpahinga sa iyong presensya. Magpahinga in your presence. Now, anong benefit sa pag-slow down natin? Sabi ko nga yung pag-slow down, inisip kasi natin parang pag-slow, pangit, diba? Tinatawag nila sa ating culture, yung kapag medyo mahina matuto, tinatawag nila na slow, diba? Slow learner, slow ka, ganito. At para ba negative na tuloy ang kaisipan kapag sinasabing slow? Pero actually mga kapatid sa Banal na Sulatan, kung sa paningin ng tao, kung sa perspective ng tao, kinakailangan natin bagalan. Pero like I have said, merong tamang pace, may proper pace ang Diyos, may proper time ang Diyos. Hindi siya mabagal, hindi siya mabilis. On time siya. Pero sa paningin natin kasi masyado tayong mabilis. Masyado tayong nagmamadali, masyado tayong very busy. Kinakailangan matapos to, kinakailangan matapos yan. We need to slow down. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. No? Ang paglakad kasama ni Kristo or yung pag-slow down, it doesn't mean na tayo ay magiging tamad. Hindi ko sinasabi na maging tamad kayo o maging kukupad-kupad. Nung kami ay nasa Palawan last week, merong tour guide doon, meron kasing parang tunnel doon na maliit lang, isang tao lang kasya. Para makapasok doon, kinakailangan isa-isa. Tapos sabi ng tour guide sa amin, biro niya, okay lang mabagal wag lang matagal. Papasok daw, okay lang mabagal. So, ibig sabihin, ingatan mo, wag lang matagal. Pero, yung biro niya, it makes sense. Wag ka lang kakupad-kupad. Okay lang mag-slow down. Pero hindi tayo tinuruan din ng Diyos na makukupad-kupad, nagiging tamad sa paglilingkod. Kung may panahon na kinakailangan tayong tumakbo from one place to another, then gagawin natin according sa panahon, sa nais ng Diyos para sa atin. Pero sa overall, in general, dahil nga ang tao ngayon ay pabilis ang kanilang mga isipan, ang entertainment, ang lahat. Tayo mga kapatid, huwag tayong sasabay sa uso, sa trend ng sanlibutan, ng mundo ngayon. Dahil kung paano sila kabilis, ganun din kabilis na deteriorate ang kanilang mga katawan, di ba? Masyadong nasa stress, masyadong nag-aalala, masyadong nag-worry. At hindi ganun ang nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Sabi sa Galatians chapter 5, nababalikan natin yung ating pinag-uusapan. Verse 13. Okay, basahin natin yung 13. Galatians chapter 5, verse 13. Ang sabi doon, For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Ito yung instruct ni Paul. Okay? Instead of using our freedom, ang ating mga kalayaan sa opportunity ng flesh, through love, serve one another. Kung lalakad sa verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. May benefit pala ang paglakad kasama ng Espiritu. Paglakad kasama ng Espiritu. Sabi ko nga, ang paglakad kasama ng Espiritu, hindi ito nangangulugang tamad ka. Hindi mo kinakailangang unahan yung Espiritu. Sabayan mo siya. Sabi sa verse 25, sabayan mo ang ating Diyos. Sabayan mo siya. At ang sabi doon, if you walk by the Spirit, you will not gratify the desires of the flesh. Alam nyo, kapag medyo nagsaslow down tayo, hindi natin nagagawa hindi tayo nagiging alipin ng ating mga emotions. Sige, slow down. Meron kang time to reflect. May time to meditate. May time bago mag-react or magsalita or mag-act. Another account sa Banal na Sulatan, di ba? Whatsoever things, Philippians 4:8, di ba? Whatsoever, everything. Think on these things. So, may benefit pala pagiging mabagal lang, slow. Mga Kristyano, we should not be fast to react. Slow down. Slow down.
another familiar na, when we say slow, another familiar na talata no, sa James chapter 1 verse 19. Let me be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. May benefit sa pagiging unting, pagkala natin ng unti. Take the time to meditate. Take the time to reflect. And right now, as you hear the words of God, katulad din na sabi sa mga kasulatan, di ba? We should test every spirit. Pero kung masyado tayong mabilis, masyado tayong madali, baka mapaniwala agad tayo sa bawat mga spirito sa kahanginan. Take the time to reflect. Take the time to read the Word of God para malaman mo kung anong kalooban ng Diyos. And then, you will act accordingly. You will act, you will speak accordingly. You will react accordingly. Ilang mga accounts na lang i-quote ko, no? Naalala nyo ba yung babae na caught in the very act? He was caught in the very act. At kung sa paningin ng tao, even yung mga Pharisees at that time, ang proper judgment ay hatulan na siya. Nahuli namin sa akto. Itong babaeng ito, nangangalon niya. Hatulan mo na siya. Tapos ang ginawa ng mga Pharisees, instead na hatulan nila doon properly sa korte, di ba? Dinala nila kay Jesus. Dahil tinetest nila yung reaction ni Jesus. Pero anong nangyari? Instead na si Jesus ay mag-react, oo nga! Huli ka pala sa akto eh! Anong ginawa niya? Nagsulat sa kanyang daliri. Siguro, nag-isip. Pero naniniwala ko, alam na ni Jesus yun. He slowed down. At itong mga galit ng tao, nawala din. Kaya nung natapos siya magsulat, nagsalita siya, sige, sino sa inyong may kasalanan, siya unang bumato. He slowed down. Beneficial din para sa atin. So whatever things that come our way, na tayo ay mag-endure, mag-slow down, maging patient, mag-antay. Okay? Slow down. Nung si Elijah ay dumating dun sa mountain, di ba? Nagtatakbo siya eh. Nagmamadali siya papunta dun sa bundok eh. I think na pag-usapan niya yung last Wednesday. Punta siya sa bundok eh. At nung pumaroon siya sa Holy Mountain, merong lindol. At imagine niyo nasa taas siya, bundok, merong lindol, merong storm, or merong tornado, I think tornado. So may mga nangyayari doon na natural events. Hindi siya nag-react, ayan na, Diyos! Ayan na! He remains still. He remains silent. Dahil sabi doon, dumating man yung earthquake, dumating man yung lindol, dumating man yung kung ano mga bagay na yun, pero God was not there. Inantay niya ang still small voice. Hindi siya nag-react muna. He waited. At ganun din dapat natin gawin. Kung may maririnig tayo ng mga pangaral sa pulpito, instead of reacting immediately, think on these things. Matuto tayong mag-meditate. Instead of reacting based sa ating mga emotions, instead of reacting, tama itong nagawa ko. Think on these things. Slow down. Ang turo nga sa mga psychology, kapag kagalit ka, magbilang ka muna 1 to 5 bago ka magsalita. And I believe pwede natin ma-apply yan bilang mga Christian. Think on these things. Yun yung gusto kong iwan sa inyo. Ang nais ng Diyos for you to be still and know that He is God. Huwag masyadong busy, huwag masyadong loaded, huwag masyadong nagmamadali, huwag impatient. Use the time to be calm in His presence.
manatili sa kanyang presensya, to think. Baka wala na tayo time with God. No? Wala na tayong time to meditate. Use this time to be slow, to think, to meditate in Him, to dwell in Him. At naniniwala ko ang calm of His presence ay darating sa iyong puso ngayon. Mag-meditate tayo with God. Spend time with God. Ilan sa inyo ang nag-spend time pa rin sa Diyos? Perhaps sa kabisihan ng buhay, yung mga prayers natin, if nag-pray pa tayo, yung mga prayers natin ay cut short. Lord, thank you for this day. Amen. Good night. Nakakatawa pero in some cases, parang totoo na rin. Ilan sa inyo ang meron pa ring time to meditate the Word of God? Ilan sa inyo kapag kayo nasa biyahe, gusto nyo agad malibang yung isipan ninyo, nanonood kayo ng mga kung anong pwedeng panoorin, ini-entertain nyo ang inyong mga sarili through social media, at hindi tayo nakapag-meditate ng kabutihan ng Diyos. Di ba? We can use that time to meditate His goodness. We can use that time to praise God, to worship God. Sa inyong mga tahanan, kung wala naman tayong mga trabaho, instead of spending our time sa mga bagay na kabisihan sa mundong ito, we can allot a time para mag-meditate sa kabutihan ng Diyos. Hindi po ba, mga kapatid? At yun yung ating, naniniwala ko na kulang sa atin lahat. Kasama ako, kulang natin lahat yun. Masyadong busy ang buhay na ito. Maganda yung isang song, yung song ng La Fontaine na Silent Nights. Diba? Ang sabi dun sa song, actually, basahin ko yung, na-prepare ko yung stanza nun. Sabi dun, still waters run deep. So yung mga still waters, akala natin, malalim yan. Pero sabi dito, so I have heard it told, but in this world of noise and hurry, I see a shallowness unfold. Akala natin, sa ating panahon ngayon, parang, yung ating mga buhay, akala natin malalim. Pero yung pala, parang ang babaw lang. Kaya ang sabi doon ng awit, we need to make the time to spend some quiet time alone with Christ. Ilan sa atin nakakapag-spend time ng quiet time with God? Quiet time with Him. Dahil sabi dito, cause that's the only way His Word can bring forth great things from our lives. Yun lang yung paraan para makagawa siya sa ating mga buhay. He will bring forth great things sa inyong mga buhay if you spend some quiet time in the secret place of God. Pero ilan sa atin nakakagawa pa rin ng ganon, mga kapatid? Yun yung gustong iwan na tanong sa inyo, sa ating lahat. Even I, hindi naman ako exempted dyan. How many of you ay nasa kalagayan nagmamadali? Kalagayang sobrang busy. Sobrang marami mga inasikaso. Hindi naman masama, sabi nga sa basa kong libro, hindi masama na marami kang ginagawa. Ang masama ay dahil sa napakarami mong ginagawa, yung kalagayan ng puso mo ay nasa state ng pagmamadali. At dahil sa pagmamadali, marami ka na nakakalimutan mo na lalong higit ang time with God. No? Even sa mga ministries natin, baka minsan too much busyness din sa mga ministry, nakalimutan natin yung mismong sarili natin to spend time with Him, with God. Too much tayo busy mag-prepare ng songs as a song leader, as an MC, even as an exhorter, kami rin. At baka nakalimutan ko na rin, to spend time, alone time with God, just to meditate in His goodness. Lord, You are good. Nakatulad ng ginagawa ni Haring David, na sabi niya doon, yung kanyang una na ibasa sa luha, kada maalala niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga buhay. How many of you have done that? Mag-meditate sa kabutihan lang ng Diyos. Maging quiet, maging still. No? Meditate on these words, mga kapatid. Be still
At naniniwala ako ng lubos, may gagawin ng Diyos. It will benefit us if we slow down, take it easy, relax lang tayo, mga brothers, mga sisters. And then let God be glorified. Know that He is God. Huwag tayong hyper-reactive, relax in His presence. Meditate on these words. Meditate on the words of God. And know that He is God. Purihin ang ating Panginoon. Tayo muko at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilan namin Diyos, sa mga sandaling ito, nagpasalamat kami sa iyong mga salita ng buhay na nagbibigay sa amin, O Diyos, ng kalakasan, ng kapahingahan, ng kapayapaan. Patawarin mo kami, O Diyos, kung masyado kaming loaded, busy, occupied na mga notifications sa cellphone, occupied ng maraming mga businesses, occupied, O Diyos, ng mga trabaho, masyadong loaded ang aming mga isipan, at even sa panahon ng gawain, kami nakaka-focus sa mga bagay na ito. Patawarin mo kami, O Diyos. Lord, sa mga sandaling ito, nais na mag-focus sa iyo. Ilang mga sandali, ilang mga minuto lang ang hinanap mo sa amin, ang hinahangad mo sa amin. And yet, Lord, forgive us kung kami ay nagkukulang pa rin. Forgive us, Lord, kung kami ay ang aming isipan na mapupunta pa rin sa ibang mga lugar. Patawarin mo kami, O Diyos. At narito, nais namin, bago matapos ang gawain ito, to meditate on your goodness, to stay in the calm of your presence. Nais namin, O Diyos, mapahinga kami mga kaluluwa. At hindi na masumpungan ang kapahingahan ng kaluluwa sa social media. Hindi na masumpungan ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa sa ibang mga bagay sa sanlibutan. Masumpungan lamang namin ang kapahingahan sa iyong presensya. Patawarin mo kami, O Diyos, kung aming sinasamantala o hindi namin sinusulit ang pagkakataon. Hinahayaan namin lumagpas sa mga gawain na tila ba napakarami pa sa hinaharap. Patawarin mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng isang puso na kada pagkakataon na may gawain, minimeditate namin ang iyong kabutihan. Inaalala namin, Lord, napakabuti mo sa amin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, pinagaling mo kami, sinuplehan mo kami ng trabaho, sinuplehan mo kami ng mga pangangailangan. Hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Bayaan na ito maging meditation namin day and night. Kami, O Diyos, ay manatili, maging present sa iyo. Maraming beses na iniwala kami, sinasabi ng mga MC na nandito ka sa aming kalagitnaan, pero patawarin mo kami, O Diyos, kung kami ay wala dito, ang aming mga utak ay absent, ang aming mga puso ay wala sa gawain. Patawarin mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng isang puso na present sa iyong gawain, nandito, nananatili sa iyong paanan. Bigyan mo kami ng isang puso na present, na magiging payapa sa iyong presensya, nananatili sa iyong paanan. Bigyan mo kami, O Diyos, ng isang puso na mag-slow down. Maraming mga kabisihan sa mundong ito, maraming mga kabisihan. To the point na kami rin, O Diyos, ay para bang hinahatak na rin magmadali. Pero, O Diyos, kapasalamat kami na meron kang time, meron kang appointed time for everything. At ito ay hindi may sira. Ang pagtuturo mo sa amin ay hindi magmadali. Ang pagtuturo mo sa amin ay magtiwala lamang sa iyo, sapagkat ikaw ay may oras sa lahat ng bagay. Kaya Lord, teach us to slow down. Teach us, Lord, na maging parahan. Teach us, Lord, na maging payapa sa iyong presensya. Before we say, before we react, before we act, Lord, bigyan mo kami ng isang puso na titingin lamang sa iyo, magtitiwala anong nais mong gawin, O Diyos. Dahil wala ka sa mga earthquake, wala ka sa mga lindol, wala ka sa mga ipo-ipo, wala ka sa kanumang mga bagay. Meron kang still small voice na pinapahayag sa aming kalagitnaan. At yun yung nais naming antayin, O Diyos. Kung paano nabuhay si Kristo Jesus dito sa lupa, ng marahan, na hindi nagmamadali, na sinusulit ang kanyang panahon to preach, to teach, to do your will, O God. Nais din namin na maganoon ang aming maging lakad, O Diyos. Huwag naming madaliin ang aming mga panahon. Help us, Lord, to spend time
with you, with our family, with our brothers and sisters. Huwag masyado magmadali. Sulitin ang panahon na kasama ka namin, kasama ang bawat isa. Palayan mo, Diyos, ang mga salitang ito na aming binasa at bayaang ikaw ang siyang kumausap sa bawat isa, sa pusong bawat isa. Ito ang aking samo, ito ang aking dalangin sa tayong panapin ng Kristo Jesus.